Hello guys! Ang pag-uusapan natin sa video na to ay ang mga benepisyo ng pag-inom ng green tea at aalamin din natin ang recommended na dami ng cups o ng tasa ng pag-inom nito para mas ma-maximize natin ang full potential ng mga benepisyo nito sa ating katawan. At para malaman mo, tapusin mo tong video na to and I am sure marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. Pero syempre, bago tayo mag-proceed, makikisuyo naman muna ako sa inyo na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para mas marami kayong mga impormasyon patungkol sa mga gamot at kalusugan na malaman. Ngayon, ano-ano nga ba yung benepisyo ng pag-inom ng green tea sa ating katawan? Una, nagtataglay ito ng powerful antioxidant property. Ang green tea ay mayroong klase ng polyphenol na powerful antioxidant at ito ay tinatawag na catechin. Ang antioxidant ay nakakatulong para maiwasan ang pagkasira ng ating cells at nagpro-provide din ito ng iba pang mga health benefits. Nakakatulong ito para mabawasan ang ating risk sa pagkakasakit tulad ng heart disease, ng cancer at maganda rin ito sa ating balat dahil ang antioxidant ay nakakatulong din para protektahan ang ating skin cells from damage at aging. Pangalawa, kung gusto mong magkaroon ng alerto at matalas na pag-iisip, ang green tea ay naglalaman ng L-theanine, isa siyang amino acid na tumutulong para mas mapabuti ang ating kognitibong kakayahan at mood. According sa study, ang pag-inom ng green tea ay beneficial sa cognition o sa ating brain function, sa ating mood at para mapatalas natin ang ating isipan, lalo na ang mga nasa middle-aged person o yung mga nasa edad na 40 years old pataas. Ikatlo, nakakatulong ang green tea para sunugin ang taba sa ating katawan. In short, nakakatulong ito para tayo ay pumayat at nakakatulong din ito sa ating metabolismo. Siyempre, kailangan din ng tamang exercise at balanced diet. So, according sa study, ang pag-inom ng 4 na tasa or 4 na cups ng green tea araw-araw ay naglilink sa pagbaba ng taba na makita sa ating tiyan o yung tinatawag na abdominal obesity. Ika-4 na benefit, ang pag-inom ng green tea ay nakitaan ng pagkakaroon ng better oral health dahil ang green tea ay naglalaman ng natural na fluorine na tumutulong sa pangangalaga ng ating dental health at para maiwasan na rin ang cavity. Ika-5, maganda rin ang green tea para ma-manage ang blood sugar level na nakakatulong sa taong may diabetes. According sa study, ang pag-inom nito araw-araw ay nagsasuggest ng 10% lower chance of death from complications ng type 2 diabetes. At ika-6 naman, hindi rin dapat kalimutan na palakasin ang ating immune system. Lalo na sa mga panahong kailangan nating labanan ang mga sakit dahil ang green tea ay mayroon ding antimicrobial at antiviral properties na nakakatulong sa atin labanan ang iba't ibang uri ng infeksyon. Nagtataglay din ito ng anti-inflammatory property na nakakatulong na pababain ang inflammation o iba pang related health issues. May mga studies din na ang pag-inom nito ay nakakatulong para humaba ang ating lifespan o yung buhay ng tao dahil ang green tea ay may protective compounds against cancer, heart diseases, para mapababa ang cholesterol na kadalasan nagiging sakit na nagre-resulta sa kamatayan ng mga tao. Lalo na yung mga may matataas na risk o family history ng mga sakit na nabanggit. Syempre, kasama na rin dito ang bad lifestyle natin. Ang pag-inom ng 3 hanggang 5 cups o tasa ng green tea araw-araw ay labis na nakakatulong para makuha natin ang mga benepisyo nito sa ating katawan. Although, nakakatulong na rin naman kung ikaw ay nagko-consume o umiinom ng 1 o 2 tasa kada araw. So nakakatulong na rin siya para sa ating kalusugan. Ligtas ang pag-inom nito hanggang 8 tasa ng green tea kada araw. Ang pag-inom ng labis na green tea ay maaaring maging unsafe na dahil sa content nito na caffeine.
dahil ang caffeine ay maaari magdulot ng headache at irregular na tibok ng puso o palpitations. Huwag din uminom ng green tea o mas makakabuti kung magtanong o magpakonsulta muna sa doktor bago uminom nito kung ikaw ay may mga gamot na iniinom. So yun lamang po, at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!